Ligayang pagdating sa pito. Ang pang-apat, lumikha ng isang tiyak na plano upang matupad ang iyong pagnanais at magsimula kaagad kung handa ka nang ipatupad ang planong ito o hindi. Ang pang-lima, sumulat ng isang malinaw, maigsi na pahayag ng halaga ng pera na balak mong makuha, pangalanan ang limitasyon sa oras para sa pag-aari nito, sabihin kung ano ang balak mong ibigay bilang kapalit ng pera, at malinaw na ilarawan ang plano kung saan mo ito balak ipunan. Pang-anim. Basahin ng malakas ang iyong nakasulat na pahayag, 2 beses sa isang araw, 1 beses bago magretiro sa gabi at 1 beses sa paggising sa umaga. Habang binabasa mo, nakikita at nararamdaman at pinaniniwalaan ang iyong sarili na may hawak na ng pera. Mahalagang sundin mo ang mga tagubaylang nakabalangkas sa 6 na hakbang na ito. Mahalagang obserbahan at sundin mo ang mga tagubilin sa ika-6 na talata. Maaari kang magreklamo na imposibleng, tingnan ang iyong sarili bilang may pera, bago mo ito aktwal na magkaroon nito. Narito ang nagninangas na pagnanasa ay tumulong sa iyo. Kung talagang gusto mo ng pera na ang iyong pagnanais ay isang kinahuhumalingan, hindi ka mahihirapang kumbansihin ang iyong sarili na makukuha mo ito. Ang layunin ay ang pagnanais ng pera, at ang pagiging determinado na magkaroon nito na nakumbinsi mo ang iyong sarili na magkakaroon ka nito. Tanging ang mga nagiging, malay sa pera, ang mag-iipon ng malaking kayamanan, malay sa pera, ay nangangahulugan na ang isip ay puspos ng pagnanais para sa pera na ang isang tao ay maaaring makita ang kanyang sarili na angkinan sa mga gawain ng isip ng tao. Ang mga tagubaylang ito maaaring tila hindi praktikal sa lahat ng hindi nakikilala ang 6 na antas ng integridad. Ang impormasyong kanilang ipinarating ay maaaring makatulong na malaman na ito ay natanggap ni Andrew Carnegie na nagsimula bilang isang karaniwang manggagawa sa mga hilingan. Mapagpakumbabang simula, ay magbibigay sa kanya ng yaman na mahigit $100 milyong upang maisakatuparan ang mga prinsipyong ito. Ang 6 na hakbang na inirerekomenda dito ay yaong ng yumaong Thomas A. Maingat na sinuri ni Edison, inilagay niya ang kanyang selyo ng pag-aproba sa kanila, hindi lamang bilang kinakailangang mga hakbang, ngunit kinakailangan din, para sa akumulasyon ng pera. Pagkamit ng anumang tiyak na layunin. Ang mga hakbang ay tumatawag para sa walang, hirap na trabaho. Nananawagan sila na walang sakripisyo. Hindi nila kailangang maging katawa-tawa o mapanlin lang. Ang paglalapat ng mga ito ay hindi nangangailangan ng malaking halaga ng edukasyon. Ngunit ang matagumpay na pagsasabuhay ng 6 na hakbang na ito ay nangangailangan ng sapat na imahinasyon upang makita at maunawaan na ang akumulasyon ng pera ay hindi maaaring ipaubaya sa pagkakataon, swerte at kapalaran. Ang lahat ng mga nagkamal ng malaking kayamanan ay dapat munang matanto na sila ay gumawa ng isang tiyak na halaga ng pangangarap, pag-asa, pagnanais at pagpaplano bago sila kumita ng pera. Maaaring alam mo dito mismo na hindi ka magkakaroon ng malaking kayamanan maliban kung gagawin mo ang iyong sarili sa puting init ng pagnanais para sa pera at naniniwala na magkakaroon ka nito. Maaaring alam mo na ang bawat dakilang pinuno mula sa simula ng sibilisasyon hanggang sa kasalukuyan ay nangangarap. Ang Kristyanismo ay ang pinakamalaking potensyal na puwersa sa mundo ngayon dahil ang mga nagtatag nito ay mga matitinding nangangarap na nagkaroon ng pangitain at imahinasyon upang makita ang mga katotohanan sa kanilang mental at espiritual na anyo bago sila mabago sa pisikal na anyo. Kung hindi mo nakikita ang malaking kayamanan sa iyong imahinasyon, hindi mo na makikita ang mga ito sa iyong balanse sa bangko. Praktikal sa kasaysayan ng Amerika, ang mga nangangarap ay hindi kailanman nagkaroon ng mas malaking pagkakataon kaysa ngayon. Ang 6 na taon ng pagbaba ng ekonomiya ay nagbawas sa lahat ng tao sa halos parehong antas. Isang bagong run ang tatakbo. Ang mga pagbabahagi ay kumakatawan sa malaking yaman na naipon sa susunod na 10 taon. Ang mga alituntunin ng karera ay nagbago, dahil nabubuhay tayo ngayon sa isang nagbagong mundo na tiyak na pinapaboran ang masa, ang mga may maliit o walang pagkakataon na manalo sa ilalim ng mga kondisyon na umiiral sa panahon ng depresyon, kapag ang takot ay pumipigil sa paglaki at pagunlad. Tayong nasa karerang ito para sa kayamanan ay dapat hikayatin na malaman na itong nagbagong mundo na ating ginagalawan ay nangangailangan ng mga bagong ideya, mga bagong paraan ng pagtatrabaho, mga bagong pinuno, mga bagong imbensyon, mga bagong paraan ng pagtuturo, mga bagong pamamaraan sa marketing, mga bagong bagay. Mga aklat, bagong literatura, mga bagong feature para sa radyo, mga bagong ideya para sa mga gumagalaw na larawan. Sa likod ng lahat ng pangangailangang ito para sa bago at mas mahusay na mga bagay,
mayroong isang katangian na dapat taglayin ng isang tao upang manalo, at iyon ay ang katiyakan ng layunin, isang kaalaman sa kung ano ang nais at isang nag-aalab na pagnanais na magkaroon nito. Ang depresyon sa negosyo ay minarkahan ang kamatayan. Ang isa ay nasa edad na, at ang isa ay kapanganakan. Ang nabagong mundong ito ay nangangailangan ng mga praktikal na nangangarap na tutuparin ang kanilang mga pangarap. Ang mga praktikal na nangangarap ay palaging magiging modelo ng sibilisasyon. Tayong naghahangad na mag-ipon ng kayamanan ay dapat laging alalahanin ang mga tunay na pinuno ng mundo, ang mga taong ginamit at isinabuhay ang hindi nakikitang mga puwersa ng hindi pa isinisilang na pagkakataon at ginawang mga skyscraper, lungsod, pabrika, eroplano, ang mga puwersang iyon, mga sasakyan, at bawat uri ng kaginhawaan na nagpapasaya sa buhay. Ang pagpaparaya at bukas na pag-iisip ay praktikal na pangangailangan ng nangangarap ngayon. Ang mga natatakot sa mga bagong ideya ay napapahamak bago sila magsimula. Wala pang mas kanais-nais na panahon para sa mga pioneer kaysa sa kasalukuyan. Totoo, walang ligaw at mabangis na kanlurang masupal, sa mga araw na may takip na kariton, ngunit mayroong isang malawak na mundo ng negosyo, pananalapi at industriya upang i-redirect sa bago at mas mahusay na mga paraan kapag nagpaplano upang makuha ang iyong bahagi ng kayamanan, walang sino man ang dapat na makaimpluwensya sa iyo na suwayan ang nangangarap. Upang manalo ng mas malaking stake sa binagong mundong ito, dapat mong makuha ang diwa ng mga dakilang pioneer ng nakaraan, na ang mga pangarap ay nagbigay sa sibilisasyon ng lahat ng halaga, na nagsisilbing dugo ng buhay ng ating sariling bansa. Opportunity and mind, to develop and market our talent. Baka makalimutan natin, pinangarap ni Columbus ang isang hindi kilalang mundo, itinaya ang kanyang buhay sa pagkakaroon ng gayong mundo, at natuklasan ito ang dakilang astronomer na si Copernicus ay nangarap ng maraming mga mundo at inihayag ang mga ito. Walang tumulig sa kanya bilang, hindi praktikal, pagkatapos niyang manalo. Sa halip, ang mundo ay sumamba sa kanyang dambana, kaya muling pinatutunayan na, ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng dahilan, ang kabiguan ay nagbibigay ng walang alibay. Kung tama ang gusto mong gawin at naniniwala ka dito, sige gawin mo. Panatilihing paalang ang iyong pangarap at huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang sasabihin ng kanila, kung haharap ka sa pansamantalang kabiguan, dahil malamang na hindi alam ng sila, na ang bawat kabiguan ay nagdadala ng binhi ng pantay na tagumpay. Si Henry Ford, mahirap at walang pinag-aralan, ay nangarap ng isang walang kabayong karwahe, nang hindi naghihintay ng pagkakataon na angkop sa kanya, nagpunta siya sa trabaho gamit ang mga tool na mayroon siya, at ngayon ang katibayan ng kanyang pangarap na bar ay sumasakop sa buong mundo. Dahil hindi siya natatakot na talikuran ang kanyang mga pangarap, gumawa siya ng higit pang mga siklo sa pagkilos kaysa sinumang tao na nabuhay kailanman. Si Thomas Edison ay nangarap ng isang lampara na maaaring paandarin ng kuryente. Nagsimula siya sa kung saan siya tumigil upang matupad ang kanyang pangarap at sa kabila ng mahigit 10 taon. Patuloy ang P3.